Invincible Divine Sword Kabanata 7. Nagmamadaling pumunta sina Cheng Beibei, Yang Zong, at Hu Xing sa martial arts arena. Natakot sila na matalo ni Chen Bingyao si Yang Xiaotian ng maaga at hindi nila nakuha ang kapana-panabik na kompetisyon. Sa sinadyang publisidad nina Cheng Beibei, Hu Xing, at Yang Zong, nalaman din nina Lin Yong at Chen Yuan ang hamon ni Yang Xiaotian. Umiling si Lin Yong, ang bagong panganak na guya ay hindi natatakot sa tigre. Sinabi ni Chen Yuan, pupunta ba tayo at titingnan? Sinabi ni Lin Yong, ano ang magandang tungkol dito? Ang resulta ay hindi suspense. Ibig sabihin, matatalo si Yang Xiaotian. Nang dumating si Hu Xing at ang iba pa sa martial arts arena, ang mga estudyante ng class 4 at maraming estudyante mula sa akademya na nakarinig ng balita ay nakapaligid na sa martial arts arena. Nang dumating si Cheng Beibei at ang iba pa, nakita nila na hindi pa kumikilos sina Yang Xiaotian at Chen Bingyao, at lahat sila ay nakahinga. Sa wakas, hindi nila pinalampas ang kompetisyon ng dalawa. Nakita ni Chen Bingyao na halos lahat ay dumating, at tumingin kay Yang Xiaotian na may paghamak sa kanyang mga mata. Yang Xiaotian, ika-4 na antas ka, at naglakas loob kang hamanin ako. Alam mo ba ang lakas ko? Sumabad si Yang Xiaotian at nagsabi, isang galaw. Naguguluhan si Chen Bingyao. Isang trick. Natalo ka ng isang galaw. Sumunod si Yang Xiaotian. Ang mga salita ni Yang Xiaotian ay nahulog at ang eksena ay nagkakagulo. Anong sabi ng batang ito? Talunin mo si Chen Bingyao. Sa tingin ko hindi niya masando si Chen Bingyao. Nagalit ang mga alagad ng Sword College. Umiling si Hu Xing, idiot. Sumigaw din si Cheng Beibei, Chen Bingyao, bigyan mo ako ng ulo ng baboy. Nang marinig ni Chen Bingyao ang boses ni Cheng Beibei, lumingon siya at nagbihis, kamahalan ng 4 na prinsesa. Pagkatapos noon ay tumakbo na ang buo niyang katawan. Boy, buksan mo ang iyong mga mata para makakita ng malinaw. Ito ang Zuan Iron Swordsmanship ng ating kolehiyo. Sinaksak ni Chen Bingyao si Yang Xiaotian, ang Zuan Iron Sword Method ay ang nangungunang paraan ng espada sa susunod na araw. Mabilis na gumalaw ang kanyang espada, at sinaksak niya sa harap ni Yang Xiaotian sa isang kisap mata. Gumalaw ang espada na may dalawang pagbabago. Sa ilalim ng 5th tier fighting power sa susunod na araw, ang mahabang espada na si Hanmang ay kumikislap. Okay. Maraming estudyante ang nakakita sa pakulo ni Chen Bingyao, at lahat sila ay nagpalakpakan. Napakagaan ang kilos ng espada ni Chen Bingyao na tila ba na-master na niya ang asensya ng swordsmanship. Tumanggaw si Hu Xing at pinuri siya. Nang makitang nakatayo si Yang Xiaotian sa entablado ng walang anumang reaksyon, minisyon niya, mukhang isang galaw lang ang makakapagpas siya ng kahihinatnan. Tumingin si Yang Xiaotian kay Chen Bingyao na tumutusok sa kanya, ngunit normal ang kanyang mukha. Kung ikukumpara kina Li Guang at Qiu Heikyo sa simula, ang espada ni Chen Bingyao ay mas mababa kaysa sa espada ni Li Guang at Qiu Heikyo. Sa mga mata niya, puno ito ng kapintasan. Masyadong tamad si Yang Xiaotian na bumunot ng kanyang espada, at hindi man lang ginamit ang kanyang martial arts. Tumagilid siya at sinuntok sa dibdib ang kalaban. Bang! Naghagi si Chen Bingyao ng magandang arco sa hangin, at sa wakas ay bumagsak sa lupa sa labas ng martial arts stage. Nayanig ang lupa. Lumipad ang alikabok. Huminto ang mga taong nag-cheer. Si Cheng Beibei at Yang Zong ay natigilan at nagulat. Si Cao Lu, na orihinal na nag-utos kay Chen Bingyao na hayaang matutunan ni Yang Xiaotian ang kanyang Xuanti swordsmanship, ay natigilan din. Tumingin si Yang Xiaotian kay Cao Lu na tulala, mula nang nanalo ako, maaari mo bang ibigay sa akin ang aking premium na foundation building spiritual liquid? Hindi masyadong maganda ang mukha ni Cao Lu, at sa wakas ay inilabas niya ang espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon at inihagis kay Yang Xiaotian. Ito ay isang premium na likidong espiritual na nagtatayo ng pundasyon. Hindi mo pa ito nilunok sa iyong buhay. Mag-ingat sa paglunok nito, huwag itong kainin hanggang mamatay. Kinuha ni Yang Xiaotian ang espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ako lulunok ng ganoong basura. Gusto niyang ibalik itong foundation building spiritual liquid, iyon ang nararapat sa kanya, iyon lang. Siyempre, maaari rin niyang ibenta ito para sa pera, para maipadala niya ang pera sa bahay na may malinaw na dahilan. Alam niyang nakabili ng bagong bahay ang kanyang mga magulang at nangangailangan sila ng pera. Naging berde ang mukha ni Cao Lu nang marinig niya si Yang Xiaotian, isang pangalawang antas ng martial soul, na aktwal na nagsabi na ang premium na foundation building spiritual liquid ay basura. Sa oras na ito, pinag-usapan nina Lin Yong at Chen Yuan ang tungkol sa auction ng top quality foundation building spiritual liquid sa Xingyu City sa Bakuran. Siyempre, gusto ng Divine Sword Academy na magbid para sa 14 na top grade na foundation building spirit liquids, ngunit magkakaroon ng maraming partido na magbibid, at ang bidding ay magiging napakabagsik. Sumasakit ang ulo ni Lin Yong sa pag-iisip tungkol dito. Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng patio. Nakaramdam ng kakaiba sina Lin Yong at Chen Yuan. Talo talaga si Chen Bingyao. Natalo siya sa isang galaw. Si Yang Xiaotian ay halatang pang-4 na antas na manlalaro, ngunit natalo niya si Chen Bingyao sa isang galaw gamit ang kanyang mga kamay. Anong uri ng boxing ang ginamit ni Yang Xiaotian? Ang nasa sabik na boses ng mga estudyanteng dumadaan sa labas ay nagpagulo kay Lin Yong at Chen Yuan. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang hitsura.
Ano, natalo si Chen Bingyao sa isang galaw. Ni Yang Xiaotian. Tinawag ni Lin Yong ang kanyang disipulo na si Hu Xing nang may pagtataka. Detalyadong inilarawan ni Hu Xing ang kompetisyon, at pagkatapos ay sinabi, mukhang inasahan na ni Yang Xiaotian ang mga atake ni Chen Bingyao noon pa man. Malamang na pinag-aralan niya ang Xuanti Sword Technique para madali niyang talunin si Chen Bingyao. Naguguluhan si Chen Yuan. Totoo ba ito? Nag-iisip siya at sinabing, kapag may pagkakataon, tatanungin ko ulit si Yang Xiaotian. Ngumiti siya kay Lin Yong at sinabing, hindi ko inaasahan na matatalo ng batang ito si Chen Bingyao. Umiling si Lin Yong at sinabing, walang ibig sabihin ang pagkatalo kay Chen Bingyao. Pagkatapos umalis ni Yang Xiaotian sa eksena, hindi na siya bumalik sa dormitoryo, ngunit umalis sa Divine Sword Academy. Weekend ngayon, at hindi na niya kailangang pumasok sa klase. Maaari lang niyang ibenta ang dekalidad na Foundation Building Spirit Liquid at ibalik ang pera sa kanyang mga magulang. Nagtanong din siya tungkol sa presyo ng mga residential house sa Divine Sword City at nagplanong bumili nito. Hindi pinaghihigpitan ng Divine Sword Academy ang mga estudyante na manirahan sa dormitoryo ng akademya. Kung may bahay sa Divine Sword City, magiging mas maginhawa para sa kanya na magsanay at gumawa ng mga bagay sa hinaharap. Pagkatapos magtanong tungkol sa sangay ng Fengdian Chamber of Commerce sa Shenzhen City, ibinente ni Yang Xiaotian ang Premium Foundation Building Spirit Liquid sa halagang 1,100 gold pagkarating niya, at pagkatapos ay nagtanong tungkol sa presyo ng tirahan sa Shenzhen Academy. Kung hindi mo itatanong, hindi mo malalaman. Kapag nagtanong ka, nabigla si Yang Xiaotian. Ang mas magagandang tirahan sa lungsod ng Shenzhen ay karaniwang nagkakahalaga ng 40,000 hanggang 50,000 ginto. Kung malapit sila sa Shenzhen Academy, mas mataas pa ang presyo, at madali itong maabot ang daan-daang libong ginto. Daan-daang libo. Ngumiti ng mapait si Yang Xiaotian. Halos 30,000 gold lang ang nasa katawan niya ngayon. Ang halaga ng pera na ito ay isang malaking halaga sa Xingyu City, ngunit ito ay isang maliit na halaga lamang sa Shenzhen City. Mukhang kailangan niyang magsumikap para kumita. Patuloy na pinuhin ang pinakamahusay na pundasyon building spirit liquid na ibebenta. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya si Yang Xiaotian na pinuhin ang innate spirit pill para ibenta. Pagkatapos ng lahat, ang innate spirit pill ay mas mahal at mas malaki ang kita. Gayunpaman, kakaunti ang mga material na panggagamot para sa pagpino ng 4-symbol spirit pill, kaya maaari lamang tumira si Yang Xiaotian para sa pangalawang pinakamahusay at pinuhin ang dragon at tiger spirit pill. Ang mga panggamot na materyales para sa pagpino ng dragon at tiger spirit pill ay madali pa ring bilhin. Pagkatapos makabili ng malaking bilang ng mga panggamot na materyales, ipinadala ni Yang Xiaotian ang pera para sa Foundation Building Spirit Liquid pabalik sa kanyang mga magulang, at pagkatapos ay bumalik sa Divine Sword Academy. Gayunpaman, nang bumalik siya sa Divine Sword Academy, hinarang siya ni Chen Hong, isang estudyanteng nagbabantay sa gate. Ipinaliwanag ni Yang Xiaotian na siya ay isang freshman na kakarehistro lang sa Divine Sword Academy, ngunit si Chen Hong ay mukhang negosyo at umiling at sinabing, ayon sa mga patakaran ng akademya, hindi ka makapasok sa akademya nang hindi nakasuot ng uniforme ng akademya. Anong nangyayari? Sa oras na ito, dumating si Hu Xing mula sa malayong kalye. Obviously, kalalabas lang niya at ngayon ay babalik na sa academy. Kuya Hu, freshman daw siya, nakaka-register lang sa academy, pero ayon sa rules ng academy, hindi siya makapasok sa academy nang hindi nakasuot ng academy uniform. Nakita ni Chen Hong na si Hu Xing iyon at mabilis na yumuko. Nang marinig ito, ngumiti si Hu Xing kay Yang Xiaotian at sinabing, tama, hindi ka makapasok sa akademya nang hindi nakasuot ng uniforme ng akademya. Pagkatapos noon, hindi niya pinansin si Yang Xiaotian at pumasok sa Divine Sword Academy. Tumigil ka. Itinuro ni Yang Xiaotian si Hu Xing at sinabi kay Chen Hong, hindi rin siya nakasuot ng uniforme ng paaralan. Tumawa si Chen Hong, ikaw, at si Senior Brother Hu ay si Senior Brother Hu. Kung maaari kang manalo sa unang pwesto sa kompetisyon sa kolehiyo tulad ni Senior Brother Hu, hindi mo na kailangang magsuot ng uniforme ng paaralan para makapasok at makaalis. Manalo sa unang pwesto sa kompetisyon sa kolehiyo. Nanlamig ang mukha ni Yang Xiaotian. Lumingon si Hu Xing at ngumiti, oo, manalo sa unang pwesto sa kompetisyon sa kolehiyo. Hanggat kaya mo akong talunin, maaari mong manalo sa unang pwesto sa kompetisyon sa kolehiyo. Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, ngunit sa palagay mo ay maaari kang manalo sa unang lugar sa kompetisyon sa kolehiyo. Imposible sa buhay na ito. Baka may chance ka pa sa kabilang buhay. Pagkasabi nun ay ngumiti siya at tumalikod. Sa loob ng 2 taon, matatalo kita. Tumingin si Yang Xiaotian sa likod ni Hu Xing at malamig na sinabi. Si Hu Xing, na akmang aalis, ay tumigil at tumawa ng malakas. Tawa rin ng tawa si Chen Hong, na nagbabantay sa gate, kaya lumantad ang kanyang mga ngipin. Beat me in 2 years. Ikaw. Tumingin si Hu Xing kay Yang Xiaotian, na parabang nakarinig siya ng biro na parang fairy tale. Ngumiti si Chen Hong kay Yang Xiaotian, alam mo ba kung nasaan ang kaharian ni Senior Brother Hu? Isang freshman na nakakapasok lang sa kolehiyo ang talagang nagbanta na talunin si Hu Xing sa loob ng 2 taon. Siguradong epileptic ito sa utak niya. Kung hindi, hindi niya maisip kung paano ito nasabi ng batang ito. Ngumiti si Hu Xing at sinabi, Yang Xiaotian, dapat mong isipin kung maaari kang manatili sa akademya pagkatapos ng 1 taon.
Hindi alam kung makakalusot si Yang Xiaotian sa ikapitong antas at manatili sa Divine Sword Academy pagkatapos ng isang taon. How does you challenge him? Sabi ni Hushing, tumalikod at umalis. Si Yang Xiaotian ay mukhang kalmado habang pinapanood si Hushing na umalis. Alam niya ang kaunti tungkol sa lakas ni Hushing. Nakalusot siya sa Martial King Realm 2 taon na ang nakakaraan. Dapat na ba siyang pangalawa o pangatlong Martial King ngayon? Sa kanyang kasalukuyang bilis ng cultivation, kahit na hindi niya lunukan ang 4 Symbols Spirit Pill, maaari niyang masira ang Martial King Realm sa loob ng isang taon. Sinanay niya ang Dragon Art at nagtataglay ng kapangyarihan ng isang tunay na dragon. Hanggat nalagpasan niya ang Martial King Realm, ganap niyang matatalo si Hushing. Kaya, hindi siya aabutin ng 2 taon para talunin si Hushing at manalo sa unang pwesto sa Divine Sword Academy. Ang banta ni Yang Xiaotian na talunin si Hushing sa loob ng 2 taon ay kumalat sa buong Divine Sword Academy. Nagkagulo ang Divine Sword Academy. Sinabi ni Yang Xiaotian na matatalo niya si senior brother Hushing sa loob ng 2 taon. Natawa si Cheng Beibei pagkatapos marinig ito at sinabi kay Yang Zong, nakakatuwa talaga ang pinsan mo. Umiling si Yang Zong, nagdala siya ng kahihiyan sa ating Yang family village. Nagbanta si Yang Xiaotian na talunin si Hushing sa loob ng 2 taon, at kumalat ang balita, at naging biro siya sa mga estudyante ng akademya. Nais ni Yang Zong na gumapang sa lupa. Nang marinig ni Lin Yong ang pagbabante ni Yang Xiaotian na talunin ang kanyang disipulong si Hushing sa loob ng 2 taon, ngumiti rin siya, nakaupo sa isang balon at nakatingin sa langit, ignorante kang bata. Kahapon lang dumating si Yang Xiaotian sa Divine Sword Academy. Nagbanta siyang talunin ang kanyang alagad sa loob ng 2 taon ngayon. Kung ilang sandali pa, hindi ba siya nananakot na matatalo siya bilang dean? Kaagad na walang magandang impresyon si Lin Yong kay Yang Xiaotian. Sinabi niya kay Chen Yuan sa gilid, gusto kong makita kung paano niya natalo ang aking disipulo sa loob ng 2 taon. Napahiya si Chen Yuan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Chen Yuan sa tarangkahan ng akademya at pinapasok si Yang Xiaotian. Sa pagtingin kay Yang Xiaotian, hindi maiwasan ni Chen Yuan na magtanong, Xiaotian, matatalo mo ba si Hushing sa loob ng 2 taon? Iniisip niya kung may sadyang nagpakalat ng chismis. Oo. Tumanggaw si Yang Xiaotian. Matagal na nabulunan si Chen Yuan, at walang magawa niyang hikayatin si Yang Xiaotian na magsanay ng husto, at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang figure ni Chen Yuan at walang sinabi. Nang dumaan sa bakuran ni Kaulo, pumasok si Yang Xiaotian upang kunin ang kanyang uniforme sa paaralan. Nang makita ni Kaulo na si Yang Xiaotian iyon, natural na hindi siya mukhang maganda, at naiinip na sinabi, hindi, ilang araw bago gawin ang uniforme ng paaralan, huwag kang lumapit sa akin kung wala kang gagawin sa hinaharap. Kung gayon, pupunta ako kay Vice Dean Chen Yuan para hingin ito. Napangisi si Yang Xiaotian nang marinig niya ito. Aabutin ng ilang araw para magawa ito. Ang ganitong uri ng mga salita ay maaari lamang lokohin ng ibang mga bata. Paanong ang Shenjian Academy ay walang nakastock na uniforme ng paaralan para kunin ng mga bagong estudyante? Nang marinig ni Kaulo si Yang Xiaotian na pumunta kay Chen Yuan para hingin ito, nanlilisik ang kanyang mga mata, at sa wakas, nalante siya at ibinigay ang uniforme ng paaralan kay Yang Xiaotian. Pagkatapos, nakatanggap si Yang Xiaotian ng ilang lihim na aklat-aralin na pag-aaralan ngayong semestre. Nang umalis si Yang Xiaotian, hindi napigilan ni Kaulo na sabihin, Yang Xiaotian, alam mo ba kung anong uri ng martial soul si Hushing? Matatalo mo ba si Hushing sa loob ng 2 taon? Ang kanyang martial soul ay ang Whale of the Sea. Balyina ng dagat, alam mo ba? Ang Whale of the Sea ay isang top-level martial soul na nasa level 10, ngunit mas mataas ang rango nito kaysa sa Qingluan martial soul ni Yang Zong, at ito ang martial soul na pinakamalapit sa super martial soul. Sinabi ni Yang Xiaotian, balyina ng dagat, alam ko. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, tingnan mo. Nakita ni Kaulo ang kalmado at kalmadong hitsura ni Yang Xiaotian, at parang sumusuka ng dugo. Kung hindi lalabas ang Super Martial Soul, maaaring walisin ng Whale of the Sea ang parehong kaharian. Si Yang Xiaotian, isang pangalawang antas ng Martial Soul, ay nangahas na hamanin ang alam na ang Martial Soul ng kabilang partido ay ang Whale of the Sea. Paano kung matalo ko si Hushing sa loob ng 2 taon? Biglang sabi ni Yang Xiaotian. Galit na sinabi ni Kaulo, kung matatalo mo si Hushing, tatawagan kitang ninuno ko. Sinabi ni Yang Xiaotian, okay, maghihintay ako. Pagkatapos noon ay umalis na siya dala ang uniform ng ospital. Tiningnan ni Kaulo ang determinadong tingin ni Yang Xiaotian, at laging may pagnanasa na talunin ang hanggal na ito hanggang mamatay. Pagkabalik ni Yang Xiaotian sa silid, lumipat siya sa isang mas magandang silid. Pagkatapos magpalit ng kwarto, hindi siya nag-practice, bagkus ay kinuha niya ang mga gamot na binili niya ngayon at sinimulang pinuhin ang Dragon Tiger Spirit Pill. Upang pinuhin ang Dragon Tiger Spirit Pill, 60 o 70 uri ng mga material na panggamot ang kailangan, at ang proseso ng pagpino ay mas madali kaysa sa pagpino sa 4-symbol Spirit Pill. Matapos basahin ang paraan ng pagpino ng Dragon Tiger Spirit Pill na naitala sa kuweba, sinimulan itong pinuhin ni Yang Xiaotian. Wala pang isang oras, isang Dragon Tiger Spirit Pill ang napino. Pagkatapos, walang tigil na nagtrabaho si Yang Xiaotian at nagpino ng 4 pang Dragon Tiger Spirit Pills, saka lang siya nakaramdam ng pagod.
Naka-cross-legged sa malamig na jade bed, nagsasanay ng dragon art saglit, bumangon si Yang Xiaotian at nagpatuloy sa pagpino ng Dragon Tiger Spirit Pill. Sa pagkakataong ito ay bumili siya ng malaking bilang ng mga panggamot na materyales, sapat na para pinuhin ang 10 Dragon Tiger Spirit Pills. Nang maubos ni Yang Xiaotian ang lahat ng mga panggamot na materyales, 10 Dragon Tiger Spirit Pills na may kaakit-akit na halimuyak ang inilagay sa kanyang harapan. Sa pagtingin sa 10 Dragon Tiger Spirit Pills na ito, si Yang Xiaotian ay puno ng kagalakan. Bagamat ang 10 Dragon Tiger Spirit Pills na ito ay hindi top grade, lahat sila ay mahusay. Ang isang mahusay na Dragon Tiger Spirit Pill ay maaaring ibenta ng hindi bababa sa 11,000 ginto. 10, iyon ay 110,000 ginto. Idagdag ang dating pera, sapat na para makabili siya ng magandang bahay malapit sa Divine Sword Academy. Nang makitang malapit na ang madaling araw, umupo siya saglit sa malamig na jade bed, pagkatapos ay nagsuot ng uniforme ng paaralan at pumunta sa gusali ng pagtuturo. Ngayon ang unang araw niya sa paaralan. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang class 4 ng grade 1. Napakalaki ng classroom, kasing laki ng basketball court, na may malaking bakanteng espasyo sa gitna, na dapat ay lugar para sa practice. Ang lupa ay gawa sa napakatigas na granite. Hindi nagtagal pagkatapos dumating si Yang Xiaotian, dumating din si Chen Bingyao. Kapag nagkita ang mga kalaban, lalo silang nagseselos. Sa sandaling makita niya si Yang Xiaotian, agad niyang ipinakita ang puot sa kanyang mukha, may hawak na espada at naglakad patungo kay Yang Xiaotian, itinutok ang espada kay Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, walang kwenta ang kompetisyon kahapon, gusto kong makipagkompetensya muli sa iyo ngayon. Kahapon, ito ay kahihiyan ni Chen Bingyao. Siya ay natalo kay Yang Xiaotian, isang pangalawang antas ng martial art. Pagkabalik niya, lalo siyang nag-isip tungkol dito. Palagi niyang nararamdaman na natalo siya kay Yang Xiaotian, at ang sabi ng kolehiyo ay pamilyar si Yang Xiaotian sa Zuan Iron Swordsmanship, kaya natalo siya kay Yang Xiaotian. Ngayon, gagamit siya ng isa pang set ng Academic Phantom Swordsmanship para talunin si Yang Xiaotian at hugasan ang kahihiyan ng kahapon. Ang Phantom Swordsmanship ay mas hindi mahulaan at makapangyarihan kaysa sa mahiwagang paraan ng espadang bakal. Hindi siya naniniwala na makukuha ni Yang Xiaotian ang kanyang Phantom Sword. Ibang paghahambing. Tumingin si Yang Xiaotian kay Chen Bingyao, na nasa digmaan. Oo, bakit? Dare not. Seryosong sabi ni Chen Bingyao, at ang kanyang espada ay umuugong. Ang ibang mga estudyante sa silid-aralan ay tumingin kay Yang Xiaotian. Sa gusto mo. Hindi gaanong nagsalita si Yang Xiaotian, pumunta sa lugar kung saan nag-eehersisyo ang silid-aralan. Si Chen Bingyao ay lihim na natuwa. Nauna siyang dumating sa gitna ng silid-aralan, at pagkatapos ay hindi na hinintay na hilahin ang espada. Sa oras na ito, si Cao Lu ay mayroon ding pinuno ng squad na si Xing Jipang na dumating din sa silid-aralan. Nakilala ni Xing Jipang, kahapon lang natalo si Bingyao. Ngayon, hindi mapapanalo ni Yang Xiaotian si Bingyao. Tumanggaw si Cao Lu, at hindi siya naniniwala na muling matatalo si Chen Bingyao kay Yang Xiaotian. Matiim na tinitigan ni Chen Bingyao si Yang Xiaotian, biglang isang hakbang, isang espada ang tumusok. Biglang naging mabigat ang anino ng espada. Hindi nito masabi kung aling espada ang tunay na espada, at aling espada ang virtual na espada. Phantom Swordsmanship, hindi sikat ang pangalan. Sabi ni Xing Jipang. Nang makitang sinaksak ng espada ni Chen Bingyao ang kaliwang mata ni Yang Xiaotian. Biglang itinaas ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay, 2 daliri at 1 daliri, para lang kurutin ang espada ni Chen Bingyao. Lahat ng espada at anino ay nawawala. Natigilan sina Chen Bingyao at Xing Jipang at iba pa. Ikaw, nakikita mo ba ang pantasya kong eskrimador? Hindi makapaniwala si Chen Bingyao. Sa oras na ito, itinaas ni Yang Xiaotian ang kanyang mga paa at biglang sinipa ang dibdib ni Chen Bingyao. Naramdaman lamang ni Chen Bingyao ang sakit sa kanyang dibdib at napasigaw. Kung ang sinipa na bola ay binaril sa batong pader na mahigit 10 metro ang layo mula sa silid-aralan, ang batong pader ay nabasag. Lahat ay tumingin kay Chen Bingyao, na nakahawak sa kanyang mga hita, at dumulas pababa mula sa dingding, natulala. Phantom Swordsmanship, totoo ba? Walang pakialam na sabi ni Yang Xiaotian at sumulyap kay Xing Jipang. Sa sandaling marinig ni Xing Jipang, lumubog ang kanyang mukha, at malamig na sinabi niya, Yang Xiaotian, maglakas loob ka bang makipaglaban sa akin? Rest assured, lalabanan kita sa final exam. Sabi ni Yang Xiaotian. Ang bawat pagsusulit sa semestre ng Shenzhen College ay magkakaroon ng aktwal na labanan. Ibig sabihin, ang mga mag-aaral sa parehong klase ay nagsasagawa ng paghahambing. Si Jiang Xiaofei, isang mag-aaral na naging masaya kasama si Xing Jipang, ay nakarinig at nanunuya, Yang Xiaotian, kung may mabait, makipag-away ngayon sa pinuno ng pangkat na si Xing, bakit hintayin ang pagtatapos ng expiration? Sinabi ni Yang Xiaotian, si Xing Jipang ay 9 na taong gulang na ngayon. Mas maaga siyang gumising ng mahigit 1 taon kaysa sa aking waan. Kung siya ay may kabaitan, bakit hindi humanap ng labanan ng mga estudyante sa ikalawang baitang? Hindi masyadong maganda ang mukha ni Xing Jipang. Si Jiang Xiaofei, ngayon lang, ay nalilito din, at hindi niya alam kung paano mag-interface. Okay, narito na ang oras ng klase, naupo na ang lahat, at nagsimula na ang klase. Biglang sinabi ni Cao Lu, ito ay ang pagkubkob kay Xing Jipang. Mabilis na umupo ang lahat. Si Chen Bingyao ay tinulungan sa infirmary.
Pagkaupo ni Xing Jipang, mariin niyang tinitigan si Yang Xiaotian. Hindi itinuon ni Yang Xiaotian ang mga mata ni Xing Jipang. Si Xing Jipang ang ikapitong order na lakas. Para sa kanya, ganoon din siya. Gayunpaman, ayaw niyang masyadong mag-expose ngayon. Wala pang 2 buwan siyang nagigising. Kung ilantad niya ang lakas ng ikapitong utos, ito ay masyadong nakakagulat. Natatakot ako na maging ang imperyo ay maalarma na magiging sanhi ng pagpatay ng mga tao. Yang Xiaotian, may upuan sa dulo, doon ka nakaupo. Itinuro ni Kaulo ang huling hanay ng pinakaupuan. Bagamat nakaupo sa likuran, medyo naapektuhan ang tanawin, ngunit hindi mahalaga si Yang Xiaotian, at lumakad ito. Ngayon, lahat ay naglalabas ng mga daya. Hayaan akong ipaliwanag muna ang unang espada ng Espada 13. Sabi ni Kaulo, at pagkatapos ay ibinigay ang mga unang espada ng Espada 13 sa bukas na espasyo ng silid-aralan. Ang Sword 13 ay isa sa mga nakuhang swordsmanship, at ito rin ay dapat may martial arts sa unang baitang ng Sword Academy. Inilabas ni Yang Xiaotian ang 13 sikreto ng espada at inilagay ito sa mesa. Pagkatapos bumalik kagabi, naging abala siya sa paggawa ng Dragon Tiger Lingdan, at wala siyang oras na panoorin ito. Sword 13, kabuang 13 galaw, 13 pahina lamang ng mga cheat, bawat pahina ay may sword map, at ang mga sumusunod na detalye ng mga sword trick at misteryo ng bawat pahina ng detalyado. Mabilis na tumingin si Yang Xiaotian, at mabilis na natapos ang panunood sa Espada 13. Sinabi ni Kaulo na lumilipad siya ng paalang. Nang makitang nakatingin si Yang Xiaotian sa mga manloloko sa sulok, hindi niya pinakinggan ang kanyang paliwanag. Hindi siya nagalit. Yang Xiaotian, bumangon ka, maaari mong gamitin ang unang trick para sa lahat. Oras. Sa sandaling marinig ito ni Xing Jipang at ng iba pang mga estudyante, tumingin sila kay Yang Xiaotian sa isang sakuna. Kalmado ang mukha ni Yang Xiaotian at kinuha ang espadang ibinato ni Kaulo. Espada. Ang espada ay nakataas. Seryosong nagsalita si Kaulo. Nang siya ay bumagsak, nakita niya si Yang Xiaotian na tumalon pasulong, at ang kanyang espada ay inalog ang kanyang espada sa kanyang kamay. Biglang umihip ang hanging espada, at nasa harapan niya ang basurahan. Nang bumagsak si Yang Xiaotian, lumilipad pa rin ang basurahan. Si Kaulo, Xing Jipang at iba pa ay pipi. Guru, ang aking espada ay darating sa Fengzhou, tama ba? Tanong ni Yang Xiaotian. Mahirap para kay Kaulo na magkaroon ng kasabihan, nagsanay ka na ba ng mga espada noon? Ngayon lang, hindi lang tama, pero hindi nagkakamali. Kung ito ay ang paggalaw ng katawan o ang espada, walang problema. Kapag nagsasanay ng martial arts, ang mga kaharian ay mula sa mababa hanggang sa mataas, nahahati sa entry, minor success, major success, perfection, at ang summit. Sa pangkalahatan, kailangan ng 1 o 2 buwan ng masipag na pagsasanay upang makapagsimula sa nakuhang martial arts, at hindi bababa sa kalahating taon upang maabot ang maliit na tagumpay. Ngunit ngayon lang, ang espada ni Yang Xiaotian ay nagawang pumutok ng hangin, na tiyak na pumasok sa menor de edad na tagumpay na kaharian. Hindi ko na-practice. Umiling si Yang Xiaotian, kakahanap ko lang dito. Hindi mo pa ito na-practice, hinanap mo lang ito ng isang beses, at natutunan mo na. At naabot mo ang menor de edad na kaharian ng tagumpay. Tiyak na hindi naniwala si Kaulo. Ibig mong sabihin, natutunan mo ito pagkatapos mong basahin ito ng isang beses. Tapos nabasa mo na. Alam mo na ba lahat ng galaw ni Jian Shisan ngayon? Tanong ni Kaulo. Hindi rin naniniwala si Xing Jipang at ang kanyang mga estudyante na natutunan ni Yang Xiaotian ang lahat ng galaw ni Jian Shisan pagkatapos lamang ng isang tingin. Tanong pabalik ni Yang Xiaotian, kung kilala ko silang lahat, hindi ko na kailangang pumasok sa klase ngayong buwan. Talagang ayaw niyang maupo sa silid-aralan araw-araw at makinig kay Xing Jipang na nagsasalita tungkol sa mga pinaka-basic na nakuhang martial arts na ito. Kung magkakaroon siya ng ganitong oras, maaari rin niyang sanayin ang kanyang tungtian sword technique at Shilongju, o iba pang mga sword technique. Narinig ito ni Kaulo at galit na galit. Kung alam mo ang lahat ng sikretong aklat ngayong semestre, hindi mo na kailangang pumasok sa klase ngayong semestre. Napangiti si Yang Xiaotian nang marinig niya ito, okay. Pagkasabi noon ay itinaas niya ang kanyang espada at biglang pumutok ang liwanag ng espada. Sword Chill 9 Continents. Ito ang pangalawang hakbang. Biglang umihip muli ang hanging espada, at ang basurahan sa harap ay lumipad ng mas mataas. Ang ikatlong galaw, ang espada ay wala na sa mundo. Si Yang Xiaotian ay isang espada muli. Biglang lumutang pataas at pababa ang hanging espada. Mas mataas pa ang basurahan sa harap. Pagkatapos, ang pang-4 na galaw. Ang ika-5 lansihin, ang ika-6 na galaw, ang ika-7 galaw. Ang galaw ni Yang Xiaotian na sinundan ng isang panlilinlang, walang stagnation, walang jerkiness, ang simoy ng espada ay naging mas malaki at humihigpit, at ang basurahan sa silid-aralan ay nakasisilaw. Ang ika-13 galaw, sword sweepon kapatagan. Isang espada ang dumaan, at biglang, naputol si Jian Feng mula sa hangin. Ang mga nakakasilaw na basurahan na lumilipad ay biglang huminto sa himpapawid, at pagkatapos ay nahulog. Ginawa ni Yang Xiaotian ang lahat ng 13 espada ng sabay-sabay. Nang huminto ang espada, bumulong pa rin si Jian Feng sa silid-aralan, na parang sinasabi kina Kaulo, Xing Jipang at iba pa, ngayon lang totoo ang lahat. Nang matapos ni Yang Xiaotian ang palabas at tumayo doon na walang ginagawa, hindi pa rin nagigising si Kaulo, at iniisip pa rin niya ang espada ni Yang Xiaotian 13.
Siya ay nagturo sa napakaraming mga mag-aaral, at wala siyang nakitang mag-aaral na nagpapakita ng kanyang espada na 13 na napakasutla. Tama, malasutla ito. Ang 13 espada ni Yang Xiaotian ngayon ay masyadong madulas. Teacher, pwede na ba akong bumalik? Nakita ni Yang Xiaotian si Kowloon na nakatayo doon at sinabi. Marami siyang gustong gawin ngayon. Kailangan niyang magbenta ng 10 Dragon Tigre Spirit at bumili ng bahay. Nagising si Kowloon at tumingin kay Yang Xiaotian, ang kanyang mukha ay komplikado, ikaw, tingnan mo na lang ulit. Bagamat ang Sword 13 ay ang nakuhang martial arts, hindi pa rin siya naniniwala na may magpapakita nito minsan, hindi banggitin na wala na si Yang Xiaotian, ngunit nakarating na ito sa kaharian ng Xiaocheng. Sinabi ni Yang Xiaotian alam niyang hindi kapanipaniwala si Kowloon, at tamad siyang magpaliwanag, at nagtanong, maaari ba akong bumalik ngayon? Nakita ni Kowloon na ayaw ni Yang Xiaotian na manatili sandali sa silid-aralan, lumubog ang kanyang mukha, ngunit tumanggo siya sa huli. Sa buwang ito, pangunahin niyang itinuro ang 13 swordsmanship cheats. Ngayong magiging si Yang Xiaotian, at maliit na ito, talagang hindi na siya magagamit sa klase. Lumayo si Yang Xiaotian sa silid-aralan. Pagkaalis ni Yang Xiaotian, tumayo si Xing Jipang kay Cao Lukong, Guro, si Yang Xiaotian ay nagsisinungaling, itong espadang 13, malamang na matagal na siyang nag-practice. Nakabuhol si Cao Lo. Sa merkado, mayroon ding sword 13 cheats. Naramdaman din niya na hindi makapagsanay si Yang Xiaotian. Maging si Hu Xing, na kilala bilang unang araw ng Sword Academy, ay hindi na muling makita ang espadang 13. Tingnan mo. Sa oras na ito, nagulat ang ilang mga estudyante. Si Cao Lu, Xing Jipang ay tumingin sa paligid, at nakita na ang basurahan ay nahulog sa lupa ay biglang nahati sa 13 piraso. Ang bulaklak na ito ay natural na natural. Pagkaalis ni Yang Xiaotian sa silid-aralan, dumiretso siya sa kolehiyo at pumunta sa Fengyun Chamber of Commerce. Tulad ng sa Xingyu City, nagsuot si Yang Xiaotian ng dragon head mask at natatakpan ng itim na daloy ng hangin sa buong katawan niya. Matapos ipakita ni Yang Xiaotian ang Purple Golden VIP card, maingat na tinansya ng taong namamahala sa Fengyun Merchant Sword City kay Yang Xiaotian ang 10 Dragon Tigre na espiritual na si Dan Dan Price. Matapos suriin ang 10 Dragon at Tigre na si Ling Dan ay lahat ng mahuhusay na produkto, ang taong namamahala ay mas mabilis ang tibok ng puso. Ang pagtatayo ng Foundation Liquid ay bihira, at ang Congenital Spiritual Dan ng Dragon Tiger Ling Dan ay mas bihira. Sa makatuwid, mahirap ding hanapin ang parehong Dan 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 Dan. Malapit ng manakawan si Yupin Dragon Tiger Ling Dan. Ikaw, nakikita mo? Isang magandang espiritu ng tigre ng dragon, 12,000 ginto, paano? Maingat na tinanong ng kinauukulan si Yang Xiaotian. Narinig ni Yang Xiaotian ang mga salita at tumango, oo. Maganda ang presyong ito. Hindi nagtagal, nagbayad ng 120,000 yuan ang kinauukulan kay Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian ay nangolekta ng magandang pera, at hindi tumigil, at umalis sa Fengyun Chamber of Commerce. Noong unang umalis si Yang Xiaotian sa Fengyun Chamber of Commerce, mabilis na iniulat ng kinauukulan ang balita na nagpakita sa kanila si Yang Xiaotian. Mula sa pananaw ng pananamit ni Yang Xiaotian, walang alinlangan na ito ang misteryosong tagapagpino ng Xingyu City. Lumabas si Yang Xiaotian sa Fengyun Chamber of Commerce, tinanggal ang maskara, at pagkatapos ay pumunta sa palengke ng alipin. Bago bumili ng bahay, binalak niyang bumili ng ilang alipin. Kung tutuusin, 8 taong gulang pa lang siya ngayon, at hindi maginhawang kumilos. Ang ilang mga bagay ay maaaring payagan na gawin ito. Nang makitang suot ni Yang Xiaotian ang kolehiyo sa Sword Academy, ang pamunuan ng slave market ay hindi nang ahas na hamakin si Yang Xiaotian, at mabilis na ipinakilala si Yang Xiaotian sa iba't ibang alipin. Ang mga aliping ito ay nakakulong sa iba't ibang bahay na bakal ayon sa mga grado. Gayunpaman, karamihan sa mga alipin ay hindi pa naayos, at ang antas ng martial arts ay masyadong mababa. Ang ganitong uri ng Yang Xiaotian ay natural na hindi tumitingin dito. Matapos madaanan ng isang tiyak na silid na bakal, biglang huminto si Yang Xiaotian, at nakita ang isang magulo na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa bakal na silid. Ang kabilang partido ay mga 30 taong gulang, ang kanyang damit ay bulok at ang kanyang mga mata ay mapurol. Ang taong ito ay si Luo Qing, isang Zhongmen master ng Emperor Dao, na orihinal na tuktok ng Woking. Gayunpaman, ilang buwan na ang nakalipas, nawasak si Zhongmen, at nasira din si Dantian. Nang ako ay inabandona, ito ay naging isang, inabandonang tao, sa pamilihan ng mga alipin. Si Yang Xiaotian ay interesado sa mga nasa katanghaliang gulang at mabilis itong ipinakilala. Si Dantian ay nabali, at ang kanyang mga kamay ay nabali. Napaungon si Yang Xiaotian, magkano ang ibinebenta niya. Tumawa ang management at nagpaliwanag, anak, alam mo rin na bagamat sayang siya ngayon, wala siyang cultivation, pero dati siyang malakas na hari ng Wu, at nandoon pa rin ang kaalaman niya. Magkano ang pera? Naputol si Yang Xiaotian. 10,000 ginto. Dumura ang management. Sinabi ni Yang Xiaotian, hindi sinabi ito, at pagkatapos ay pumunta upang makita ang iba pang mga bahay na bakal. Tumigil sa pagtugon si Yang Xiaotian at naglakad sandali, huminto sa harap ng 2 gintong orc na may gininto ang balat. Ang 2 orc na ito ay mga inapo ng sinaunang Golden Protoss. Mabilis na nagpakilala ang manager. Sigurado ka bang mga inapo sila ng Golden Protoss? Tanong ni Yang Xiaotian. Akala talaga ng produktong ito ay sobrang nalilito siya.
Nahihiya ang mukha ng manager at ngumiti, ito, walang sophisticated, nakikinig din kami. Pagkatapos maglakad-lakad, sa huli, gumastos si Yang Xiaotian ng 13,000 ginto para bilhin si Luo Qing at 2 orc. Pagkatapos ng slave market, hiniling ni Yang Xiaotian sa tatlo na lunukan ang susunod na elixir at sinabihan ang tatlo na kontrolin ang elixir. Kung wala ang kanyang antidote, malalason ang tatlo. Bagamat nasa kanya ang 3 taong nagbebenta ng gawa, ang kailangan niya ay ang ganap na katapatan ng tatlo. Kung tutuusin, nasa kanya ang mga sekreto gaya ng Shilongju at Tungtian Sword Law, at dapat tiyakin na ang mga tao sa paligid niya ay dapat maging ganap na tapat. Kasunod nito, hiniling ni Yang Xiaotian sa 2 kalahating orc na magdala ng 120,000 yuan sa real estate trading market at bumili ng bahay na napanood na niya. Sa oras na ito, ang misteryosong parmasyutiko na gumawa ng pinakamahusay na pundasyon ng pinakamahusay na espiritual na likido ay lumitaw sa balita ng Shenzhen City at ikinalat ito. Nalaman din ni Lin Yong at Chen Yuan ang balita. Dumating ang alchemist sa Divine Sword City. Labis na nagulat si Lin Yong. Oo, nagbenta siya ng 10 Yupin Dragon Tiger Lingdan sa pagkakataong ito sa Fendian Chamber of Commerce. Namangha si Chen Yuan, nakinig sa appraiser ng Fendian Chamber of Commerce ay nagsabi na itong 10 Dragon Tigre Spirit na sedan ay bagong gawa, wala nang hihigit sa 10 araw, iyon ay, 10 araw ng taong ito ay ginawa ng 10 Dragon Tigre. Kung ito ang kaso, ang antas ng pagpino ng taong ito ay natatakot na ito ay umabot sa punto ng pagwawagi sa mundo. Ang pagtaas ng paglilinang ng congenital spiritual dan ay mahirap pinuhin, ang rate ng pagkabigo ay napakataas, at kung minsan ang pogen ay maaaring hindi matagumpay. Ang pinakamataas na grado ay mahirap makuha, pabayaan ang mahusay na mga produkto. Maraming mga pharmacist, maraming taon, ang maaaring hindi makapagpino ng isang premium na congenital spirit. Sa loob ng 10 araw, 10 mahuhusay na produkto ang patuloy na pino, at hindi sila nag-atubili. Napabuntong hininga din si Lin Yong, sa kasamaang palad, ang taong ito ay hindi magagamit ng ating kolehiyo, kung hindi, kung magkano ang presyo, gusto ko ito. Nang bamantong hininga si Lin Yong na ang misteryosong parmasyutiko ay hindi magagamit ng Sword Academy. Biglang may naalala si Chen Yuan at sinabing, isa ang nangyari ngayon. Narinig ko na sa umaga, pinanood lang ni Yang Xiaotian ang espadang 13, at ipinakita ito, at nakarating ito sa kaharian ng Xiaocheng. Titingnan mo lang ba? Umiling si Lin Yong, naniniwala ka ba? Narinig din niya ang tungkol dito, ngunit syempre hindi siya naniniwala dito. Ilan sa mga pinaka-weaker sa kolehiyo, imposibleng makita ang espada 13 sa pamamagitan ng panunood sa 13, lalo pa ang pagpasok sa kaharian ng Xiaocheng. Naalala ni Chen Yuan na dati nang sinabi ni Yang Xiaotian na nararamdaman niya ang apoy ng mundo sa loob ng 10 metro, at umiling. Minsan mahirap paniwalaan ang mga salita ng bata. Nympho. Pagkatapos pangasiwaan ng mga pamamaraan sa bahay, dinala ni Yang Xiaotian si Luo Qing upang tumira sa bahay. Ang bahay ay napakalaki, na may higit sa 1,000 metro kwadrado, higit sa 12 dosenang silid, pati na rin ang pagsasanay ng martial arts, 3 patio. Ngunit walang kasangkapan. Inilabas ni Yang Xiaotian ang gintong hayop sa kanyang bulsa, kumuha ng bilog ng mga bahay na may gintong baluti, at pinagtawanan ang gininto ang baluti, munting ginto, mamaya, ito na ang ating bagong tahanan. Ang gintong baluti ay pumalakpak, at masaya. Nang maglaon, nagbigay si Yang Xiaotian ng 3,000 ginto sa 2 orc, hinayaan ang 2 na lumabas upang bumili ng mga kasangkapan, at hayaan ang 2 na bumili ng maraming elixir. Matapos mabili ang Webbles, inilagay ni Yang Xiaotian ang mga bagong kasangkapan, malinis at malinaw, at ang bahay ay na-renew. Gabi na kung kailan ako abala. Nang madaanan ni Yang Xiaotian ang silid ni Luo Qing, nakita niya na nakaupo si Luo Qing sa lupa at nakasandal sa dingding. Ang kanyang mga mata ay walang matingkad na mga mata, at siya ay patay na. Si Luo Qing, na nakamamatay, ay nakarinig ng pagkabigla, at ang kanyang mga mata ay lumiwanag, ngunit pagkatapos ay muling lumiit, at ngumiti, ang aking dantian ay nasira, kahit na ang emperador ay hindi maaaring ayusin ang aking dantian. Makapangyarihan. Kahit ang emperador ay hindi siya kayang ayusin ni dantian, lalo pa ang isang bata. Hindi nagsalita si Yang Xiaotian, at biglang isang espada ang kumaway, ang hangin ng espada ay bumasag sa hangin, at isang kamanghamanghang butas ng espada ang lumitaw sa dingding sa likod ni Luo Qing. Congenital Master Sun Song. Bumangon si Luo Qing Horen at tumingin kay Yang Xiaotian sa harap niya, puno ng pagkabigla. Hindi niya akalain na ang batang bumili sa kanya ngayon ay master pala ng Congenital Master. Para sa kanya, ang Congenital Master ay wala, ngunit ilang taon na ang bata sa kanyang harapan. 8 taong gulang. Ang 8 taong gulang na Master Triple Master. Ito ay halos kakilakilabot. Kaya ko ang hindi kayang gawin ni Wawang. Walang pakialam na sabi ni Yang Xiaotian. Tumingin si Luo Qing kay Yang Xiaotian, at ang puso ng Dead Sea ay nagdulot ng maraming alon. Sige, kung maibabalik mo talaga ako, sayo na ang buhay ko. Mababa at matatag ang boses ni Luo Qing. Hindi available si Yang Xiaotian. Inilabas niya ang muhuanggang at inihagis kay Luo Qing, tandaan muna ang pamamaraang ito, at hintayang magsanay ang pill barrel. Ang merito ng kahoy na emperador na ito ay iniwan ni Hongfeng Dangfo. Ang pamamaraang ito, na may espesyal na medicinal bath, ay maaaring unti-unting ayusin ang Luo Qing dantian. Ito ang dahilan kaya binili niya si Luo Qing.
Kung hindi, bakit siya gumastos ng 9,000 yuan upang ibalik ang isang basurang tao? Pagkatapos ng paggaling ni Luo Qingdian, tiwala si Yang Xiaotian na malalampasan niya ang sitwasyon ng Wuzong sa loob ng kalahating taon. Ang ibig sabihin ng Wuzong sa Shanghai, napakalinaw ni Yang Xiaotian. Pinaghihinalaan ni Luo Qing ang kakayahan ng emperador na gawa sa kahoy. Matapos suriin ang pamamaraan, ayon kay Yang Xiaotian, umupo siya sa malaking bar aisles na kahoy sa gitna ng bakuran. Ang wooden barrel ay nilagyan ng medicine bat na inihanda ni Yang Xiaotian. Hiniling ni Yang Xiaotian sa dalawang orc na bumili muli ng maraming elixir upang maihanda itong paliguan ng gamot. Pinaandar ni Luo Qing ang kahoy na emperador. Maya-maya, naramdaman niya ang bahagyang mainit na agos sa kanyang katawan. At ang mainit na agos ay lumalakas at lumalakas. Nanginig si Luo Qing sa loob at nasa sabik ang kanyang puso. Galit na talaga. Nag-condense na naman talaga siya. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang kanyang Walking Dead, tanging ang walang hanggan na kadiliman at kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Ngayon, sa wakas ay nakita na niya ang liwanag at pag-asa. Sa oras na ito, bumalik si Yang Xiaotian sa kanyang bakuran upang pinuhin ang pinakamahusay na built-in na foundation fluid. Sukingling solusyon ay tiyak na hindi para sa kanya. Ang dalawang orc ay ang rurok ng ika-10 antas ng kinabukasan. Kinailangan ni Yang Xiaotian na hayaan ang dalawa na makalusot sa likas sa lalong madaling panahon. Sa likas na lakas, ang dalawang tao ay magiging mas maginhawa. Gayunpaman, kung sakali, gumawa si Yang Xiaotian ng ilang kopya pa. Kasunod nito, pumili si Yang Xiaotian ng isang set ng mga Diyos ng digmaan at ipinasa ito sa dalawa. Pagkatapos ng digmaan, pagkatapos ng paglilinang, ang lakas ay walang hanggan. Ang pisikal na katawan ay parang bakal. Sa ilalim ng patnubay ni Yang Xiaotian, nilamon ng dalawa ang pinagbabatayan ng psychic solution at nagsimulang magsanay ng God of War. Nang makita ito, hindi na inistorbo ni Yang Xiaotian ang dalawa, at pumunta sa likod bahay para magsanay ng espada 13. Ang mga kursong ito ng JN12 ang focus ng huling pagsusulit. Hanggat ang mga huling pagsusulit, ang mga martial arts na ito ay nagsasanay sa martial arts na ito sa isang kumpletong kaharian at maaaring gantimpalaan ng kolehiyo. Ang espada ay nakataas. Muli, may iba't ibang pananaw si Yang Xiaotian. Isang espada ang lumabas, at ang simoy ng espada ay pumutok sa tunog. Ang bawat espada ay tila makatotohanan, ngunit ang bawat espada ay naglalaman ng mga pagbabago ng iba pang 12 espada. Pabilis ng pabilis ang katawan ni Yang Xiaotian. Siya at ang espada ay parang isa, at ang espada ay sumusunod sa mga tao, at ang mga tao ay sumusunod sa espada. Ang espada ay tila naging bahagi ng katawan ni Yang Xiaotian. Anumang galaw sa Sword 13, si Yang Xiaotian ay makakaisip nito. Inihain niya ang lahat ng espada 13. Ito ang larangan ng malaking tagumpay. At si Yang Xiaotian ay nagsasanay lamang ng Sword 13 sa pangalawang pagkakataon. Isang maliit na tagumpay sa unang pagkakataon, isang mahusay na tagumpay sa pangalawang pagkakataon. Kahit na ang Sword 13 ay isang nakuhang martial art lamang, ang bilis ng pagsasanay na ito ay mailalarawan lamang bilang hindi kapanipaniwala. Nang matapos isagawa ni Yang Xiaotian ang 13 espada, binunot niya muli ang kanyang espada. Sa pagkakataong ito, hindi ang Sword Rising Wind Continent, kundi ang ikatlong galaw, Sword Out of the Universe. Pagkatapos, biglang lumingon si Yang Xiaotian sa hindi kapani-paniwalang direksyon at winalis ang kanyang espada. Ang ika-13 galaw, winalis ng espada ang kapatagan. Pagkatapos, ito ay ang ika-7 galaw, ang ika-9 na galaw, at ang unang galaw. Ito ay ganap na magulo. Nakalimutan ni Yang Xiaotian ang pagkakasunod-sunod ng bawat galaw. Binunot niya ang kanyang espada, ganap na sinusundan ang kanyang puso. Ang espada ay nagmula sa puso. Kung saan napupunta ang puso, napupunta ang espada. Hindi na niya maalala kung ilang espada ang nabunot niya. Makalipas ang mahigit na ilang oras, nang huminto siya, nakita niya ang hanging espada na namumuo ngunit hindi nakakalat, at ito ay parang isang espiritu, na kumikilos kasama ng hangin sa bakuran. Nakatingin sa sword wind na gumagalaw kasama ng hangin, ngumiti si Yang Xiaotian. Ang estado ng pagiging perpekto ay sa wakas ay nakamit. Tumingin siya sa langit. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-practice, madaling araw na bago niya namalayan. Sa sandaling ito, biglang bumangon ang gininto ang liwanag sa bakuran sa kanyang harapan. Nagulat si Yang Xiaotian at mabilis na naglakad papunta sa harapan. Nakita niya ang dalawang orc na may gintong liwanag na umaalingaw-ngaw sa buong katawan nila. Sa likod nila, lumitaw ang dalawang matataas na gintong anino. Sa pagtingin sa dalawang matataas na gintong anino sa likod nila, nanlaki ang mga mata ni Yang Xiaotian. Ang dalawang orcs kaya na ito ay tunay na inapo ng mga sinaunang gintong Diyos. Ang dalawa ay nag-practice ng God of War at nagising ang nakatagong bloodline ng mga sinaunang gintong Diyos.